Good morning po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo po. At tayo po ay makibukas sa libro po ng Acts, chapter 27, verses 30 to 32. Inuulit ko po sa libro po ng Acts, chapter 27, verses 30 to 32. Tayo po ay magbasa. At sa pagpipilit ng mga manggaragat na mangagtanan sa daong at nang maibaba na ang bangka sa dagat, na ang dinadahilan ay mga huhulog sila ng mga sinipete sa unahan, ay sinabi ni Pablo sa senturyon at sa mga kawal, maliban na magsipanatili ang mga ito sa daong, kayo hindi mga kaliligtas, na magkagayoy pinutol ng mga kawal ang mga lubid ng bangka at pinabayaang mahulog. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita at tayo po ay makakaupo na po. Amen. Praise God. Praise the Lord. God is good. Amen? And all the time, God is good po sa ating mga buhay. No? Siguro iba sa atin, pagpunta rito, may daladalang mga bagahe. Ano po? Ano yung bagahe na yun? Problema, no? Sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo. Well, hindi may iwasan yun kasi talagang sa buhay natin, marami tayong kakaharapin ng mga pagsubok. Amen po? So, ano gagawin natin? So, kapag tayo nasa church, habang nasa isipan natin yung mga problema, tinutuon natin yung ating isipan sa Panginoon. Amen po? Amen. Nandito siya ngayon sa ating kalagitnaan at marapat lang na atin siyang hindi lang papurihan, kundi manahimik sa kanyang harapan at makinig sa kanyang nais ituro po sa atin sa araw na ito. Last week po ay tinuro po sa atin ng Panginoon yung mga prinsipyo, katotohanan doon po sa karanasan ni Apostle Paul nung sila ay nasa isang fearful storm. Na po, sila ay hopeless noong mga panahong yon, walang pag-asa ng pagkaligtas sapagkat sobra yung kanilang naranasang bagyo noong time na yon. At kinonfirm ng Diyos sa kanila ang safety, no? Yung kanilang buhay ay maliligtas sa mga panahong yon na sila ay walang pag-asa. At si Paul ay nanangan sa salita ng Panginoon. Siya ay nagtiwala sa salita ng Panginoon at dahil doon siya ay nagkaroon ng full confidence, no? At nagdulot yon para gawin niya kung ano yung nararapat na gawin sa mga panahong yon. Sa ating pong teksto, ay makita po natin yung ilang mga tangka or attempts, no, na kung saan may ilang mga kasama si Apostle Paul sa barko na nagtangka na pigilang mangyari ang plano ng Diyos na lahat ng nakasakay sa barko ay mabubuhay o maliligtas. Okay? At ang tanong sa atin na sasagutin natin sa umagang ito ay paano pinangyari ng Diyos yung plano niya na silang lahat ay mabuhay sa kabila nung attempt, no, yung tangka na pigilan yung mabuting plano na yon ng Diyos. Ano po? Kaya ang title na message for this morning ay paano pinangyari ng Diyos ang kanyang mabuting plano na magligtas. And sa pamagitan ng pag-aaral na ito ay makakuha tayo ng mga katotohanan at prinsipyo na nais ng Panginoon sa pamuhay po natin sa mundong ito habang ginagawa po natin ang kanyang kalooban. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for
your goodness upon our lives. Salamat po sa katotohanan na kayo ang aming mangliligtas at hindi lamang po sa pisikal, Panginoon, nais nyo kaming iligtas, kundi lalo tigit sa aming spiritual na buhay, ang aming buhay bilang nilalang mo, Panginoon, ang nais mong iligtas at makasama sa iyong kaharian magpakailanman. At hindi mo hahayaan, Panginoon, na magwagi ang kaaway sa amin na mga kumilala sa inyo, Panginoon. Sumampalataya sa iyo, nagsisi sa aming mga kasalanan, tinanggap ka bilang aming Panginoon tagapagligtas. Hindi mo hahayaan na kami ay lalong mahatak, Panginoon, sa kamalian, Panginoon. Bagkus, gagamitin mo kami, Panginoon, para pangyarihin ang plano mo, Panginoon, na kami rin ay maging taga-akay ng mga kaluluwa upang maligtas ang mas marami pang tao. Hayaan mo sa pag-aaral po namin ito ay tulungan mo kami na maintindihan ang mga prinsipyo at mga katotohanan na nais mo ituro po sa amin through your Holy Spirit and through your servant. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Okay. So, maganda itong pinakita po ng painting na po na nakuha ko po sa BibleEncyclopedia.com. Ito'y larawan nung mga panahon na sila Apostle Paul ay dumanas nung fearful storm. Okay? So, siguro kung ikaw yung nakasakay dyan ay baka kung may sakit ka sa puso, baka namatay ka na agad, no? So, dahil doon hindi pa nangyari yung plano ng Diyos na mabuhay kayong lahat dahil sa iyong nervyos. Ano po? So, bago po dun sa ating text ay, ito po yung ating mababasa sa verses 27 to 29. 14 na ng gabi namin sa gitna ng dagat nang ipadpad kami sa dagat Adriatico nang maghahating gabi na napuna ng mga mandaragat, yung mga sailors, na nalalapit na kami sa Katihan. Ano yung Katihan? Sa Pampang. Okay? Inarok nila ang tubig at nakitang may 20 dipa ang lalim. So malapit-lapit na talaga sila. At pagkasulong-sulong pa ay muli nilang inarok at nakitang may 15 dipa na lamang. So papalapit na po talaga sila dun sa Pampang. Sa takot na mabagok kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla sa hulihan ng barko at ipinalangin mag-uumaga na sana. Okay? So, ito yung mga kaganapan bago tayo dumako dun sa ating text, no? Sa verse 30 at sa pagpilit, no? Verse 30, at sa pagpilit ng mga mandaragat na mangagtanan sa daong at nang maibaba na ang bangka sa dagat na ang dinadahilan ay mga guhulog sila ng mga sinepete sa unahan, ay sinabi ni Pablo sa centurion at sa mga kawal, maliban na na magsipanatili ang mga taong ito sa daong, kayo'y hindi mga kaliligtas. Nang magkagayoy, pinutol ng mga kawal ang mga lubid ng bangka at pinabaya ang mahulog. Okay. Maraming nagbabasa ng Bible or may ibang nagbabasa ng Bible na ang kanilang translation lang ay King James. Kaya ang tawag sa kanila ay King James only. Okay. Tayo ay King James also. No? Kasi meron tayong iba pang translations na tinitignan. Kasi kung ito lang, maintindihan nyo kaya? Tingnan nyo nga. Basahin nyo yung text. Naintindihan nyo ba kung ano nangyayari? Ano sabi? Naintindihan nyo ba? Ano yung sinete? Sinepete pala. Sinepete, ano yun? Ha? Pinapanood ba yung sine? Ano yun? Oh. Ngayon, kung ikaw, King James only, ano mangyari sa'yo? Baka pabayaan mo na lang yan, no? Tapos hindi ka na magbasa.
nawalan ka na ng interest kasi hindi mo na alam ibig sabihin ng sinepete, di ba? Di ba gano'n, no? So, paano mo maintindihan yan? Kung interesado kang malaman kung ano yung nais ituro ng Panginoon dyan, hindi mo makukuha dun sa isang translation, no? Kasi sinepete, ano ba yung sinepete? Sayang naman kung lalagpasan mo to kasi merong gustong ituro ang Panginoon sa atin dito na mamaya makikita po natin kung ano yung gustong ituro ng Panginoon. Okay? Pinapakita ko to kasi minsan nilalagpasan din natin, di ba? Yung mga nababasa natin sa Bible na kahit siguro pwede nating malaman kung ano ibig sabihin pero hindi natin inaalam. So sayang yung mensaheng gustong ituro ng Panginoon sa atin doon sa talatang yon. Hello? Ako natin? Ano yung sabi sa ibang translation? Acts chapter 20, 30 hanggang 32 sa Tagalog Popular Version. Ito yung kinuha sa Good News Translation. GNT or Good News Version. Okay? So ano yung pinalit dun sa mangagtanan? Yung mga magtanan, baka akala magtanan pa. Biblical pala yung pagtatanan, no? Sabihin pa ng ibang ganun, mangagtanan. Tumakas pala yun, no? Tumakas. Yung palang mga sailors, yung mga mandaragat, ay balak tumakas. Nung alam na nilang 15 feet na lang yung lalim, gusto nilang tumakas. Bakit? Kasi malakas yung alon eh. Picture na nakita nyo kanina, malakas yung alon. So, mamaya, tingnan natin kung bakit ganun ang kanilang kaisipan. No? So, gusto nilang tumakas. Tapos may bangka pa. May bangka doon sa barko. Alam niyo ba yun? May bangka sa barko. Para sa yung bangka na yun. Sa barko. Yung barko, merong bangka. Para sa yung bangka. Emergency. Para pagka may ganung sitwasyon, kaya lang ilan yun? Marami ba yun? Marami dapat. Kung ilan ang sakay mo, dapat marami yon, di ba? Pero yung iba minsan mga negosyanteng nagbabarko. Minsan pag sumakay ka ng barko, di ba, parang kulang pa yung safe. Ano yun? Tawag doon? Safe. Ano yun tawag doon? Life jacket, di ba? Parang iba dahil sa pagtitipid, hindi kinukonsidera yung bangka. No? Kasi kung sila, kung ano yan, kung yung mga mandaragat ay handa dun sa safety ng mga tao, marami dapat yung bangka na yon at utusan nila yung lahat na, halika, sakay na tayong lahat sa bangka. Pero dito, sila lang yung gustong tumakas. Tama? Okay? At ibaba yung bangka. Kunya-kunyarian, ihulog nila yung anchor sa harap kasi dalawa yun, dulot-dulo, merong anchor, yung sinepete. Okay? So, hinuhulog na nila yung apat sa likuran para mas stable siya kasi pag hindi, babangga sila sa mga batuhan, masisira yung barko. Okay? So, kunya-kunyarian, yung isa pang anchor sa harap, ihuhulog nila. Pero ang inuhulog na pala nila yung bangka. Oh. Ayun yung nangyayari doon sa verse na ito. Pag hindi mo nakita yon, hindi mo na mapupulot yung kung ano yung gustong ituro ng Panginoon dito. Pag hindi mo pinag-aralan yung background doon sa pangyayari. Okay? So, para lang masigurado natin kung sino yung tama sa kanilang translation, yung root word na ginamit doon sa King James na Tagalog version na ano yun? Na mangagtanan, ang ginamit dun sa Greek word ay puego. Ba? Puego. Parang matunog sa atin yung puego, no? Pugo. Yan, pugo. Nang ibig sabihin na escape or flee. Tama yung translation ng Tagalog Popular Version, no? Paminsan-minsan, yung pag na-observe natin, di ba? Paminsan-minsan, yung Tagalog Popular Version, parang may kulang. Dito tumama siya. Di ba? Kumpara dun sa King James only. Okay? So now, tingnan po natin yung ugali dito ng mga unbelievers. Okay? Sino lang yung believers na nakasakay sa barko? Si Paul, si Luke. Kasi kaya niya nakwento to kasi kasama siya doon eh. Okay? At lumalabas sa silang dalawa yung believers doon sa lugar na yon, di ba? Ang iba ay hindi pa believers in Christ. So, ano yung ugaling pinakita ng mga unbelievers dito po sa pagkakataong ito na malapit na po sila dun sa pampang? Tingnan po natin at dun makakuha tayo ng
prinsipyo, katotohanan na gusto ng Panginoon ituro sa atin po bilang mga anak ng Diyos. Okay. Verse 30. And the sailors were seeking to escape from the ship and had lowered the ship's boat into the sea under pretense, pagkukunwari, of laying out anchors from the bow. Okay. So, kunya-kunyarian, binababa nila yung anchor, pero ang binababa na pala nila ay yung bangka. Ngayon, ang magandang tanong dito, pagka sila ay nakatakas, ano mangyayari sa barko? Yung mga sailors kasi mandaragat to. Yung lahat ng mga mandaragat, nagkaisa, kung ilan man sila doon, siguro marami-rami sila doon kasi mahirap yung di ba? Yung kailangan mo ng crew para doon sa layag, no, doon sa pagbaba ng mga arko. So marami-rami sila. So nagkasundo sila na tumakas. Pag nakatakas sila, ano mangyayari sa kanila? Kaya po, na naiwan doon sa barko, meron silang mga 200 plus na naandun. Ano mangyayari sa kanila? Pagka wala nang mangdaragat, ano mangyayari sa kanila? Walang magkokontrol, di ba? Walang mag-navigate para sa kanila kasi hindi naman sila marunong sa bagay na yon. Okay? At kung makita po natin sa verses 39 hanggang 40, kakailanganin sila ng Diyos. Yung mga mandaragat na yon ay kakailanganin ng Diyos para i-navigate yon at makaligtas silang lahat. Kung wala sila, hindi mangyayari yung plano ng Diyos. Tama? Okay? So, anong pinapakita dito ng mga sailors? Ano yung pinapakita rito ng mga mandaragat na hindi mananampalataya? Ano pinapakita nila ugali? Makasarili. Okay? Selfishness. Sabi mo sa tabi mo, hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay maging selfish. Okay? So itong mga mandaragat na ito ay napaka-selfish. Bakit? Kasi hindi nila iniisip yung kaligtasan ng iba. Maligtas lang sila, mabuhay lang sila, walang kwenta sa kanila kung hindi kayo mabuhay. Nakuha natin? Ganun yung selfishness. Walang pakialam sa iba, basta't ako nabubuhay. Okay? Ano yung rason ng kanilang selfishness? Bakit sila naging ganun ka-selfish? Survival, di ba? Kasi ganun ganun yung talangka, di ba? Kayo mga talangka, nagkaroon tayo ng kasabihan tungkol sa talangka. Kasi ang talangka, pagka nasa isang balde, lahat sila, lagay mo sa isang balde, anong gagawin nila? Mag-uunahan yung makalabas, di ba? Tapos yung nasa ibabaw, nahihilahin pababa. Di ba? Anong tawag doon? Selfishness. Di bali nang nasa baba kayo, makalabas lang ako. Di ba? May isa pang tawag doon na medyo mabigat, yung selfishness. Animal instinct. In other words, kung selfish tayo, ano tawag sa atin? Anong tingin sa atin ng Diyos? Parang animal lang, no? Di ba? Animal instinct. Nag-iisip tayo na parang gusto nating tayo lang ang mabuhay. At hindi kailangang isipin ng iba. Okay? Nagiging selfish ka din ba dahil sa kagustuhan mong makasurvive? Tanungin natin yung sarili natin. Nagiging selfish ba ako? At sa aking pagiging makasarili, nakakalimutan ko na yung iba. Nakakalimutan ko na yung simbahan. Nakakalimutan ko na yung kapatid sa pananampalataya. Dahil kailangan ko ng pera. Akin to. At kailangan ko mabuhay, so akin to. Hindi lang yung mga sailors or mandaragat ang naging selfish. Ito pa, yung soldiers na pinangungunahan ng centurion. Anong sabi sa verse 42? The soldiers were planning to kill the prisoners, lest any should swim away and escape. So anong selfishness dito? Okay. Itong verse na to sa verse 42 ay yung panahon na naandun na sila sa pampang, bumangga yung unahan ng barko sa bato,
Siyempre, nawasak yung harap. Tapos, sinahampas ng alon yung likuran, so nawasak yung likuran. Okay? Tapos, dahil ganun yung sitwasyon, yung mga soldiers, gusto na nilang patayin yung mga prisoners. Bakit kailangan patayin? Ha? Ha? Baka tumakas, ano? Naalala niyo yung dun sa sa Acts chapter 16, yung nakawala yung sila sila Pablo nakakulong, 'di ba? Tapos pinalaya sila ng Diyos. Tinanggal yung kanilang tanikala nung sila ay nag-worship, 'di ba? Tapos yung paggising nung lumindol, malakas, 'di ba? Tapos paggising nung nung bantay, yung Philippian jailer, wala na yung mga bilanggo. Ano gagawin niya? Papatayin niya yung sarili. Ba't papatayin niya yung sarili niya? Mananagot siya doon sa imperyo, sa pinaka-emperor, di ba? Kasi ang batas sa kanila, pagka nawala yung mga prisoners mo, kung ano yung parusa sa kanila, gagawad sa'yo. Yung lex talionis na principle sa kanila. So, kung ang kaso ng mga, di ba ang kaso ni Paul, gusto niya ipapatay? O yun ang gagawad sa kanila. So, sa halip na mapatay sila, ano gagawin nila? Uunahan na nila yung mga tao. Patayin na lang nila yung mga tao para walang makawala at ligtas yung buhay nila. Anong tawag doon? So, galing yun. Selfishness. Animal instinct. No? Di bali nang mamatay ang iba, maligtas lang ako. Mabuhay lang ako, hayaan na mamatay ang iba. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ni Lord na maging selfish tayo. Ayan, selfish. Si Jesus ay hindi selfish, amen? Panginoon ay hindi makasarili sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kung ang mga makasarili ay hahayaang mamatay ang iba, maligtas lang ang sarili, si Jesus ay iba, di ba? Sapagkat siya'y handang mamatay, maligtas lang ang mga taong makasalanan, tulad mo at tulad ko. Amen po? Palampakan po natin ang Panginoon. Na ito, sino yan? Sa picture? Kuya Dong. Ayan ay pinost ko noong 2013, December 29. Christmas, no? Maraming pamasko yan, di ba? Pamasko. Ngayon, sabi ko sa kanya, sa post ko, pray for Daniel, Pastor Dong's bunso. Pray that God will sustain him with strength to endure the pain of having cerebral palsy. His dad's request is God's healing and all the necessary support. Praise God. Di ba? Ganda ng post, di ba? Bakit ko pinost yun? Para may magmalasakit. Di ba? Tama, no? Tanong, may nagmalasakit ba? Wala. Hindi nyo alam kasi ako yung nag-post niya, di ba? Wala. Iniisip ko, baka may mag-chat sa akin, baka may mag-text sa akin, Pastor, nakita ko yung post mo. Gusto kong tumulong. Hindi po ako ni Lord para tumulong. Wala. Anong tawag doon? Selfishness. Hindi ko alam, baka dumiretso sila kay Pastor Dong, di ba? Kaya hindi ko pwede mag-judge. Pero as far as I'm concerned, ako na nag-post ng picture na ito, walang lumapit sa akin para magpakita ng malasakit at ipakitang hindi sila makasarili. Okay? Paano mo malalamang makasarili ka na? Nga? Inuuna yung sarili, katulad ng sailors saka yung prisoners, di ba? Meron ko ilang mga nakita dun sa pangyayaring ito. No? Una, malalaman mo na makasarili ka na kapag ikaw yung tipong I, me, mine attitude. Ano yung I, me, mine attitude?
sarili lang ang iniisip. I, me, mine. Okay? Parang yung what mine is mine, what yours is mine. Parang lahat kabig sa kanya. Okay? Pangalawa, na malalaman mong selfish ka na kung ang attitude mo ay palaging I don't care. May nakita kang nangangailangan, may nakita kang picture, I don't care. Marami akong pangangailangan din. Hindi lang siya yung nangangailangan. Okay? Pangatlo, siguro, malalaman mong ikaw ay selfish na kapag panahon na ng pagbibigay, ano ginagawa mo? Pag panahon na ng pagbibigay, you hoard. Ano yung hoard? Nagkukubli ka. No? Dapat magbigay nung panahon na yon pero nagkukubli ka. Meron kang pambigay, hindi mo siya maibigay. That's the time na pwede nating masabi that we are becoming selfish. Siguro, para hindi tayo maging selfish, wag tayong masyado kumain ng tulya, no? Bakit? Ay, selfish yun eh. Ay, selfish. So, paano natin mapagtatagumpayan yung selfishness? Paano kaya? Sino gustong maging selfish dito? Sino ba? Wala, di ba? Ayaw natin maging selfish kasi pangit na ugali yon, di ba? Animal instinct. Ayaw naman natin maging ugaling hayop, di ba? Sapagkat tayo'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. So, therefore, yung larawan ng Diyos ang dapat makita sa atin in terms of righteousness, di ba? So, paano natin ma-overcome yung selfishness? Anong gagawin natin para hindi tayo maging selfish? Tingnan po natin doon sa alam niyo yung sa isang babaeng balo na taga Sarepath. Kilala niyo sa Old Testament, babaeng balo na taga Sarepath. Ano niyo na 'yon? So baka kailangan nating magbasa ng Old Testament ulit para ma-review natin kung sino itong babaeng balo na to na taga Sarepath. Sa 1 Kings chapter 17, makita po natin isang babalong ito na sila ay dumadanas nung time na yon ng taggutom. Matinding taggutom. Parang nangyari kila Joseph, di ba? Kaya pinili ng Diyos si Joseph para mailigtas yung kanyang mga kababayan, kapatid, mga magulang, kamag-anak, dahil may darating na 7 taon na taggutom. So meron time na yon ng taggutom. Ngayon, pinakita dun sa narrative tong babaeng ito na balo na namumulot ng sticks, okay? Para gamitin panggatong at makakain sila na mag-ina. Okay? Tapos suddenly, sa narrative, pinakita doon na ang Diyos kinausap si Elijah at sinabi, pumunta ka sa babaeng yon at papakainin ka niya. Kasi tagutom di ba? Siyempre, gutom na rin si Elijah noon, di ba? At ang Diyos, dahil may malasakit kay Elijah bilang kanyang lingkod, ay gusto niyang pakainin. Pero walang pagkain sa mga panahon yun sapagkat tagutom. Pero itong babaeng ito ay may naitabing kaunti na pwede siyang pakainin. Okay? So, sumunod si Elijah, pumunta siya sa babaeng balo at inutusan yung babaeng balo. Anong utos niya sa kanya? Bigyan mo ko ng tubig, tapos pagluto mo ko ng cake. Grabe, no? Nandun ka sa isang stranger, kausap mo isang stranger, no? At nung panahon na yun nataggutom, tapos humingi ka ng tubig at saka ng cake. Tapos yung babaeng balo ay yun na lang yung natitira niya pagkain, tapos ibibigay pa sa'yo, taggutom. So yung babaeng balo ay tila sa umpisa ay hesitant, di ba? Kasi ito yung sabi niya sa verse 12, sabi niya, sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na ng inyong Diyos na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng
maigagatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. So hopeless na tong babaeng to, di ba? Yun na lang yung last resort nila para mabuhay. At pagkaluto noon, ang in-expect ng babae, mamatay na sila sapagkat tagutom ng time na yun, walang pagkukunan ng pagkain. Eh ang harina, di ba? Crap yan, di ba? Na walang tagtuyot siguro nung time na yon at walang pagkukunan ng source ng kanilang pagkain. At yung tubig ay tagtuyot din. So, mahirap makaproduce ng or makahanap ng tubig. Pero ano yung sinabi ng Diyos sa kanya through Elijah? Huwag kang mag-alala. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan. Grabe, no? Pag binigyan mo ako ng pagkain, hindi mauubos ang lalagyan mo ng harina at saka lalagyan mo ng oil. Grabing pangako. Pareho yan ang pangako, di ba, sa Malaki 3:10, di ba? Pagka binigay natin kay Lord, yung ating ikapu, ano yung pangako? Bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit, tapos yung kaban na pinaglalagay mo na pagkain ay mag-uumapa. Pareho, di ba? Eh kung itong babaeng ito walang pakialam sa salita ng Diyos, hindi niya pakikinggan yon, di ba? Hindi naman totoo yung pangakong yan eh. Ha? Ganun sasabihin niya. Pero ano yung ginawa ng babae? Sumunod siya, yung babaeng balo. Eh may pangako ang Diyos sa kanya, di ba? Na hindi siya mauubusan ng pagkain. Pagka binless niya itong lingkod ng Diyos na ito sa kanyang material na pangangailangan. Nagtiwala yung babae, na-overcome niya yung pagiging makasarili, then, ano nangyari? Nung binigay niya yung last na pagkain na meron silang mag-ina, ano ginawa ng Diyos? Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Pinagpala sila ng Diyos materially, abundantly. Okay? In other words, sino man sa atin ang hindi makasarili ay pagpapalain ng Diyos materially and abundantly. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay? Oh, magbibigay ka na, hindi pa? Magbibigay na. So, ano yung susi para mapagtagumpay yung selfishness? Give. Yun ang susi para hindi tayo maging makasarili. Meron din bang pangako ang Lord sa atin? Katulad ng pangako ng Diyos kay doon sa babaeng balo na yon na taga, ano yun? Zarepath. Meron po. No? Meron pangako ang Diyos sa atin kung tayo ay magiging mapagbigay. Ano po yun? Sa Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put in your lap. Praise God, di ba? Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Pareho din, no? Di ba? Ng pangako ng Diyos doon sa babaeng balon, di ba? Hindi ka mauubusan. Of course, hanggang doon lang yun sa panahon ng tagutom, di ba? Yung pangako ng Diyos na yun. Sapagkat pag sagana na, ay hindi ka na magkukulang. Ikaw, maniniwala ka ba katulad ng babaeng balo na pagpapalain ka ng Diyos kung ikaw ay magiging mapagbigay? Naniniwala ka rin ba na kung ikaw ay magiging makasarili? Kaya siguro yun ang dahilan kung bakit ka nagkukulang. Now, merong plano ang Diyos na maligtas ang lahat ng nakasakay sa barko. Tama? Yeah? Pero meron ding attempts, meron ding tangka na posible na hindi mangyari yung magandang plano na yun ng Diyos, di ba? Ano yung tangka na yun? Yung tangka ng mga sailors na sila ay tumakas, di ba? Pag sila nakatakas, pwedeng hindi mangyari
yung plano ng Diyos sa silang lahat ay maligtas sapagkat walang magna-navigate para sa kanila upang makarating sa pampang. Walang marunong para gawin yung pagbaba ng 4 na angkor, di ba, sa likuran. Para na sa gayon sila ay manatiling still, no, sa bagyong malakas at hindi sila mahampas doon sa mga bato at ikamatay nila, di ba? So, merong tangka na hindi mangyari yung mabuting plano ng Diyos para sa kanila. Hindi lang yung sailors kundi yung pati yung mga soldiers na gusto nilang patayin yung mga prisoners, di ba? Ang plano ng Diyos, maligtas silang lahat, mabuhay silang lahat. Eh kung papatayin nyo ng mga prisoners, ano na yung mangyayari sa pangako ng Diyos, di ba? Hindi matutuloy, di ba? Sapagkat pinatayin nila eh. Nakuha natin? So yung balak gawin ng sailors and soldiers ay sumasalungat dun sa plano ng Diyos na maligtas silang lahat. May mga times ba na meron kang iniisip na gawin tapos yun ay hadlang dun sa katuparan ng plano ng Diyos para sa atin? Meron tayong plano si Lord sa atin as a church tapos ikaw ay humahadlang dun sa para pangyarihin yung magandang plano na yon ng Lord sa atin as a church. So, paano pinigilan ng Diyos yung gustong sumalungat doon sa plano ng Diyos sa silang lahat ay maligtas? Diniretso niya bang siya yung siguro kung tayo yung Diyos, no? Baka ang gawin natin sa sailors, gaganyan natin siya, dito ka lang. No? Siguro kung diretsang ikaw yung, di ba? Parang ano lang, mouse lang na i-drag and drop mo, no? Parang gano'n yung gagawin mo sa mga tao, di ba? Pero hindi niya ginawa yon, di ba? Anong ginawa ng Diyos para pigilan yung mga tao na pigilan yung mapangyari yung plano ng Diyos? Ano yung ginawa ng Diyos? Kinasangkapan niya si Paul. Hindi siya yung diretso na humarap sa mga taong yon, kundi kinasangkapan niya ang isang lingkod ng Diyos na si Paul. So, paano kinasangkapan ni Paul na pigilan ang mga humahadlang sa plano ng Diyos? Sa verse 32, sabi sa verse 31, basahin natin 30, tinangka ng mga mandaragat at tumakas mula sa barko, kaya't binaba nila sa tubig ang bangka at kunway maghuhulog sila ng angkla sa unahan. Ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, kapag hindi nanatili sa barko ang mga ito, ang mga taong ito, hindi kayo makaliligtas. Kaya't nilagot ng mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaang itong mahulog. Okay? Kita natin picture. So, ano yung ginawa ni Apostle Paul para mapigilan yung plano ng mga plano ng mga sailors na pipigil dun sa magandang plano ng Diyos na sila ay maligtas? Ano yung ginawa ni Apostle Paul? Hindi siya nanahimik. Simple lang, di ba? Ganoon lang pala yung gagawin para mapigilan yung mga sailors na makatakas, kasi kung makatakas sila, hindi mangyayari yung plano ng Diyos na sila ay makaligtas lahat sapagkat walang magna-navigate para sa kanila. So in other words, kung may isang salita dito para ipakita yung ginawa ni Paul, ano yun? Isang salita na nagpapakita ng ginawa ni Paul. Hindi siya nahiya, di ba? Na magsalita. Ano yung isang salita ang meron tungkol doon? Boldness. Yung pagiging matapang sa pagsasalita. Yung Tagalog kasi mahaba yun. Hindi isang salita yun, di ba? Yung boldness, paano mo Tagalogin yun? Yung may tapang ka na magsalita. Hindi ang haba no, di ba? Hindi isang word. Pero yung boldness, nakuha niya, no? Yung pagiging bold, no? Yung pagiging matapang sa pagsasalita. Hindi siya natakot magsalita. Sinabi niya kung ano yung mali sa sitwasyon na dapat itama. Right? Nakuha natin? Ikaw,
Naglalakas loob ka bang magsalita dahil may nakikita kang mali na dapat itama? May pagkakataon ba sa buhay mo na may nakita kang mali sa pamilya nyo, may nakita kang mali sa iglesia, may nakita kang mali sa kapatiran sa pananampalataya? Naglakas ka ba ng loob minsan para sabihin sa kanya yung mali na yon para maitama? O nagbubulag-bulagan ka na baka kasi magalit sa akin yung taong to kapag sinabi ko sa kanya yung mali na dapat niyang itama? Kaya siguro hindi nangyayari magandang plano na Diyos kapag yung ilan sa atin ay duwag, di ba? Wala silang tapang para sabihin kung ano yung mali na dapat itama ng bawat isa upang sa gayon ay mangyari kung ano yung magandang plano ng Diyos para sa atin. Right? Pastor, di naman ako pinaniniwalaan pagka nagsasalita ako. Well, siguro, magandang sagutin yung tanong na yun. No? Paano ka paniniwalaan ng iba sa nakikita mong mali na dapat mo itama? Paano kaya yon? Yung pag nagsalita ka, kahit tinatama mo yung mali, pinapakinggan ka. Paano kaya yung gagawin, no? Kasi minsan, di ba, yun nga, pagka nagsasabi tayo sa ating kapatid sa pananampalataya ng isang mali na dapat itama, ang resulta nagagalit. Well, ganoon naman sinasabi ng Proverbs, di ba? Pagka nirebuke mo ang fool, kamumuhian ka niya. Pero pagka nirebuke mo ay wise, iibigin ka niya. Pero ano yung gagawin natin na isa pang magandang paraan para pagka nagsalita tayo ay paniniwalaan tayo? Katulad ni Pablo, di ba? Siya nagsalita ng may tapang pero pinaniwalaan siya. Bakit? Ano meron sa sinabi niya? Sabi niya, kapag hindi na natili sa barko ang mga taong ito, hindi kayo maliligtas. Ano yung pinapakita niya rito? Ha? So kung gusto mong paniwalaan ka ng iba, doon sa mali mong nakikita sa kanila para itama, well, ipakita mo yung consequences nung pagkakamali, di ba? Gusto mong ipakita sa isang dalaga, anak mo siya, halimbawa, o kamag-anak mo siya, o kapatid sa pananampalataya, na siya ay mag-ingat sa love life. O paano ka magsasalita na may tapang na kung saan ikaw ay pakikinggan ng ating mga teenagers? Nga? Paano? Baka mapagaya ka dun sa iba na single parent, di ba? Kung ikaw ay hindi mag-iingat sa love life. Tama, diba? Papakita natin kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya sa future at nang sa gayon, mag-isip sila, di ba? At makumbinse na wag nilang gawin ang isang bagay na hindi nila dapat gawin dahil sa consequence na pwede nilang sapitin. Pwede natin sabihin sa mga anak natin na estudyante, no? Baka maghirap ka kapag itinuloy mo yung ginagawa mong yan na hindi ka nagsisipag sa iyong pag-aaral, di ba? Ipapakita mo kung ano yung danger, ano yung pwedeng maging threats, ano yung pwedeng maging consequence kapag hindi natin ginawa yung isang bagay na dapat ating gawin sa mga sandaling ito. Yung mga may bisyo, paano mo sasabihan nyo na in such a way na tatanggipin niya yung sasabihin mo? Naipakita mo sa kanya, di ba, yung pwedeng maranasan niya in the future na siya yung magkasakit ng emphysema. Pwede rin na baka dahil sa bisyo mo, palagi yung pag-awayan ng mag-asawa yan at pagka nagtagal-tagal pa, baka maghiwalay kayo at masira ang inyong pamilya. Di ba, pakita natin kung ano yung pwedeng mangyari sa hinaharap na mga hindi natin gustong maranasan sa buhay nang sa gayon ay mag-isip tayo ng tama. Si Paul ay sinabi niya kung ano yung pwede mangyari sa kanila, di ba? Hindi kayo makaliligtas. Hindi kayo mabubuhay kapag wala tong mga sailors na to sapagkat sila ang tutulong sa atin para makarating tayo sa pampang. Next, dun po sa verse 30 hanggang 36. 33. Magbukang liwayway na, okay? Nanalangin sila, di ba, nung
na mag-umaga na. Okay, nag-umaga na. Sinagot ng Diyos yung panalangin nila. Nang magbukang liwayway, silang lahat ay hinimok ni Pablo na kumain. 14 na araw ng ngayong di kayo kumakain, sabi niya, ng anuman, at balisang naghihintay. Kaya't kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo'y makaligtas. Kaya't kumain. Verse 35, at pagkasabi nito, dumampot siya ng tinapay at sa harapan ng lahat ay nagpasalamat sa Diyos, pinagpiripreso ang tinapay at kumain. Lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain din. Okay? So, ano yung ginawa ni Apostle Paul? Paano siya kinasangkapan ng Diyos para pigilan yung mga humahadlang sa plano ng Diyos? Simple lang. Ginawa niya lang ay pinatatag niya ang katawan at loob ng mga kasama niya. Okay? Bakit? Anong connection nun, Pastor, doon sa magandang plano ng Diyos? Kasi, imaginein mo, kung hindi sila kumain nung mga time na yon, 14 na silang araw ng hindi kumakain. Oh, di ba doon sa preceding verses, doon po sa verse 43, makita po natin na kailangan silang lumangoy, di ba? Inutusan, papatayin sana ng mga sundalo, yung prisoners, di ba? Pinigilan yun ni Apostle ng centurion. Tama, ng centurion kasi sa kagustuhan na maligtas si Pablo. Okay? Tapos, inutusan ng centurion yung mga nakasakay na tumalon at lumangoy papuntang Pampang. Oh, kung hindi sila nakakain, lumangoy sila, anong mangyari sa kanila? Pwede silang malunod, di ba? At hindi mangyari yung plano ng Diyos sa silang lahat ay buhay. So, anong ginawa ni Apostle Paul? Ano yung simpleng bagay na ginawa ni Apostle Paul para mangyari yung magandang plano ng Diyos? In-encourage lang sila na kumain, di ba? Kumain tayo. Tapos, in-encourage din sila sa pamagitan ng prayer, di ba? Nag-pray silang lahat. Anong nangyari? Pagkatapos ng ginawa ni Apostle Paul, sa verse 36, lumakas ang loob nilang lahat at sila'y kumain. Okay? So, ano yung one word dito? Encouragement. Okay? Encouragement. Ginamit ng Diyos si Paul para patatagin ang kanilang katawan at kalooban. At dahil doon ay nangyari kung ano yung magandang plano ng Diyos. Hindi na hadlangan. Yung magandang plano ng Diyos, silang lahat ay maligtas. Ikaw kaya, gusto mo bang maging parte ng pagsasakatuparan ng magandang plano ng Diyos sa ating lahat? Iniisip mo ba yun na somehow, ako din, Lord, gusto ko po na maging kagaya ni Paul na pag merong humahadlang sa gawain ng Diyos, ako yung magsasalita para itama yung sitwasyon at ako yung mag-i-encourage sa mga tao para mangyari yung plano mo. Ganon ba tayo? Katulad ni Apostle Paul? Alam niyo kung bakit tayo nagpo-post ng mga Bible studies? Yung mga missions, bakit? Kasi ni-encourage natin ang bawat isa, di ba? Na ito yung mabuting plano ng Diyos. Ang mabuting plano ng Diyos ay hindi lang tayong maligtas, kundi makapagligtas pa ng iba, di ba? Sa pamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos upang sila'y makakilala sa ating Panginoon at tanggapin si Jesus sa kanilang puso bilang Panginoon tagapagligtas. Ilan sa atin yung na-encourage? Or ilan sa atin yung nag-encourage? Go, go! Sige pa! Gawin pa natin yung kalooban ng Panginoon. Sino sa atin yung gano'n? Natutuwa ba tayo na tuwing merong napopost na mga gawain upang sa gayon na mangyari ang mabuting plano ng Diyos ng kaligtasan para sa ating lahat at sa iba pang tao? Kinatutuwa ba natin yon? At iniisip ba natin kung paano tayo magiging kabilang doon, magiging bahagi ng gawain ng Diyos para yung magandang plano ng Diyos ng kaligtasan para sa lahat ay mangyari? At masabi natin bago siya dumating, Lord, thank you kasi naging part ako ng kingdom building mo. O baka tayo pa yung katulad ng sailors at nung prison guards, ng mga soldiers na
dahil sa ating pagiging makasarili ay nahadlangan ang gawain ng Panginoon. Ayaw man nating buksan ang ating tahanan para sa gawain ng Diyos sa pag-aaral ng Kanyang salita. Pwedeng ituring na selfishness yun, di ba? Sapagkat ayaw nating buksan ang ating tahanan para sa gawain ng Panginoon. O ayaw nating magbigay ng kaunting oras natin, no? Pastor, pagod na ako, dami ko nang ginagawa sa trabaho. Di, parang pareho din tayo ng mga soldiers na yon, di ba? At sailors na yung sarili natin, inisip natin. Paano yung iba? Na kailangan si Kristo sa kanilang buhay. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 14, sinasabi doon ni Apostle Paul, pinapakiusap namin, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga tamad. Makaka-encourage ba yun? Hindi. Baka magalit sila pagka pinaalalahanan mo may mga tamad, di ba? Pero pagka ikaw nagsalita, pakita mo sa kanila yung katulad ng sinabi na po, ganito yung mangyari sa'yo pagka nagpatuloy ka sa katamaran. Gusto mo ba yun? Na maghirap ka. Kagabi lang, kinausap ko si JB ng masinsinan tungkol sa kanyang pag-aaral. Pinakita ko sa kanya kung ano yung mga pwedeng mangyari sa kanya sa future niya kung hindi siya magsisipag sa kanyang pag-aaral, di ba? So, paalalahanan ang mga tamad. Pasiglahin ang mga mahinang loob. No? Encouragement yan, di ba? At kalingain ang mga walang kaya. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. Si tamad, di ba? Kailangan talaga magpagtiyagaan sila. Di ba? Panghirap, ituwid, pagtiyagaan sila. Di ba? Ayaw makinig, pagtiyagaan sila. Ang iba, sumusuko na, di ba? Kasi, ayoko na, kasi pangit ng ugali ng to, ganyan. Pagtiyagaan ninyo sila. Let's encourage one another sapagkat ito ang kailangan natin lahat para patuloy tayo na magtagumpay sa ating lakbayin bilang mga anak ng Diyos at mga lingkod niya. In closing, ang selfishness ay hadlang para mangyari ang mabuting plano ng Diyos. Do you agree? Dati, nung nandun pa lang ako sa dating church namin, nung kabataan ko, meron akong kilala na uma-attend ng church. Uma-attend siya ng church every Sunday. Kaya lang, pag pumapasok siya sa church after ng giving, nung magkamuang na ako, naintindihan ko na kung bakit. Nung una, hindi ko iniisip yun, di ba? Kasi palagi siyang late. Pero napapansin ko, pag pupunta siya ng church, tapos na yung giving. Ano ibig sabihin nun? Ha? Selfishness, di ba? Natakot siguro siya na maubos yung kanyang ipon, kanyang pera. Pagka naging selfish tayo, ano mangyayari sa church? Kulang sa pondo, di ba? Tignan nyo, isipin nyo nangyari doon sa babaeng balo. Bakit inutusan ng Diyos na bigyan niya yung si Elijah ng pagkain? Dahil lang ba kay Elijah? Bakit inutusan ng Diyos na bigyan niya ng pagkain si Elijah? Dahil sa ginagawa ni Elijah, di ba? Siya yung nangangaral sa mga tao. Siya yung mouthpiece ng Diyos para sabihin sa mga tao kung ano yung pag-asa na meron sa ating Panginoon, di ba? So in other words, nung nagbigay yung babaeng balo, hindi lang si Elijah ang binigay niya, kundi ibinigay niya yon para sa Diyos upang ang gawain ng Diyos ay magpatuloy. Di ba? So pagka hindi tayo nagbigay sa church, dahil sa ating selfishness, anong nangyari sa gawain ng Diyos? Di ba? Na-hamper dahil wala tayong budget na pang-sustain sa ministry. So, in other words, parang pwede rin nagiging kasangkapan tayo na tayo rin yung minsan nagiging hadlang kung bakit hindi nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon, di ba? Dahil hindi tayo marunong magbigay. Because of what?
Selfishness. Animal instinct. Survival instinct. So anong gamot sa selfishness? Magbigay. Pangalawa, dalawang kailangan natin. May dalawa tayong kailangang magkaroon sa ating sarili para magamit tayo ng Diyos para magpatuloy ang kanyang mabuting plano sa ating buhay. Maraming magandang plano ng Diyos sa atin, di ba? Plano ng Diyos sa atin, mahalin siya, mahalin ang isa't isa, at gumawa ng mga alagad. Yun yung ating layunin. No? Kung ano yung layunin ng Diyos, yun ang layunin po natin sa buhay natin. Kaya dapat maalis natin yung pagiging makasarili para maging bahagi tayo na magandang plano ito ng Diyos, di ba? Magbigay tayo ng ating ikapu, handog, at magbigay tayo ng ating oras no, sa gawain ng Diyos. Nang sa gayon, maging bahagi tayo na maging mabuting plano ito. Sapagkat kung hindi tayo makikibahagi, ay tayo pa yung posibleng maging hadlang, di ba? Para mangyaring mabuting plano ng Diyos ng kaligtasan para sa maraming tao. So anong kailangan natin para magamit tayo ng Diyos at maging parte tayo ng isang magandang layuning ito na maligtas hindi lamang physically ang mga tao kundi sa kanilang kaluluwa? Well, boldness and encouragement. Lagi nating isipin yung salitang yon. Yun yung word ni Lord for us this morning. Let's be bold in speaking for God. Ano po? Pag merong mali, magsalita tayo para itama. Pero itama din natin yung ating pananalita. Let's encourage one another sapagkat may ilan sa atin tamad, may ilan sa atin mahina, at pagtiisan natin sila habang atin silang hinihimok na makiisa sa magandang plano ng Diyos na iligtas ang marami. Let's all stand up. Sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So si Paul, pinakita niya yung example ng boldness in speaking for God. Hindi siya nahihiya na magsalita para sa mabuting balita ng kaligtasan buhat sa ating Panginoon. Sapagkat alam niya kung ano meron sa Ebanghelyo. Alam niya kung ano meron sa pinapangaral niya. Hindi siya natatakot, hindi siya nahihiya na sabihin sa mga tao yung dapat sabihin sa kanila sapagkat itong salitang ito ay may daladalang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. So hindi dapat tayo mahiya, hindi dapat tayo matakot na sabihin ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. So therefore, sa pangangaral natin, kasama sa ating pinapakiusap, kasama sa ating encouragement, manampalataya kayo sa Panginoon. Magsisi ka na, kapatid, sa iyong mga kasalanan, sa iyong katamaran, sa iyong kakulangan ng malasakit sa ibang tao at sa kanyang gawain, sa kanyang mga manggagawa. Magsisi ka, talikuran ng iyong mga kasalanan, at magbalik loob sa Diyos. At ang Diyos sa kanyang biyaya, sa kanyang habag, sa kanyang pag-ibig, ay handang patawarin ng sino mang lumalapit sa kanya ng may pagpakumbaba at inaaming siya'y makasalanan at humingi ng tawad sa kanyang harapan sapagkat siya'y matuwid, siya'y banal at handang patawarin ng sino mang lumalapit sa kanya. Linisin sa kanilang mga kasalanan, patawarin sa lahat ng kanilang mga kasalanan. So kung inihipo ka ng Panginoon, inihipo ng Lord ang puso mo, nakita mo ang iyong sarili na makasalanan at nais mo na ikaw ay patawarin ng ating Panginoon, ang Diyos ay handa kang patawarin sa iyong mga kasalanan basta't lumapit ka sa Kanya. Come to Him with a humble heart and confess to Him your sins. Ihingi mo ng tawad lahat ng mga kasalanan na iyong nagawa. At ang Diyos ay handa kang patawarin. Ganon din, matapos kang humingi ng tawad, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Tanggapin mo si Jesus
at sabihin sa Kanya na, Panginoon, tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Magmula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Ikaw nang masusunod sa aking buhay, hindi ng aking sariling kagustuhan, kundi ang kagustuhan mo, ang kalooban mo, ang katuwiran mo para sa akin, ang siyang aking susundin. Lord, nakikita mo po alam mo po ang nasa isipan ng bawat isa. Alam mo po kung sino po yung mga pusong nagpapakumabas sa mga sandaling ito at humingi ng tawad sa inyo. Alam niyo po kung sino po yung gusto kang tanggapin bilang kanilang Panginoon tagapagligtas at paghariin sa kanilang buhay. Panginoon, nakikita mo po ang bawat puso ng bawat isa. Alam mo po ang bawat iniisip ng bawat isa. At ngayon binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi, talikuran ng mga kasalanan, magbalik loob sa Kanya at tanggapin ang Kanyang anak na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Sapagkat ang pangako ng Diyos, sino mang magsisisi at tatanggapin si Jesus sa kanyang buhay, sila'y papatawarin ng Diyos. Ika'y papatawarin ng Diyos at pagkakalooban niya ng karapatang maging anak niya at bibigyan niya ng karapatan sa buhay na walang hanggan. Makakapasok ka sa kanyang kaharian. Ito ang pangako ng Diyos. Ngunit kailangan mo na magsisi. Kailangan mo na talikuran ng iyong mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Tanggapin mo siya, si Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Lord, we repent of our sins. We ask for forgiveness for all our unrighteousness. And we thank you for your Son, Jesus Christ, who died on the cross for the forgiveness of our sins. And we claim by faith, Lord, that even now, Lord, you are granting forgiveness to those who are repentant, Panginoon. Ginagawad mo ang kapatawaran sa lahat ng mga nagsisisi at sumasampalataya sa iyo. Maging ang pangako mo, Panginoon, ng buhay na walang hanggan, ang karapatan na maging anak mo, Panginoon, ay ginagawad nyo, Panginoon, sa sino mang nagsisit sumampalataya sa inyong anak. At kami naniniwala sa iyong mga pangako, Panginoon. Ang iba sa amin, matagal nang ginawa ang panalangin ito ng pagsisisit, pagtanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. And yet, may mga pagkakataon pa rin na kami nagiging makasarili, nagiging madamot, Panginoon, at tumingi kami ng tawad sa mga pagkakataong ito. Minsan, pati ang gawain mo ay pinagdadamutan po namin. Hindi kami nagbibigay, hindi kami tumutulong, parang iyong kaharian ay lumawak at marami pang taong maligtas. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming pagiging makasarili. At tulungan mo, Panginoon, na ma-overcome namin ito, Panginoon, in Jesus' name. At kami ay matutong maging mapagbigay sapagkat hindi lamang makakatulong ito para sa iyong gawain, kundi meron ka pang reward, Panginoon, sa inyong mga anak na nagiging tapat sa inyo at nagiging mapagbigay. Siksik, liglig, at nag-uumapaw ang pinapangako mo sa sino mang mapagbigay. Kaya turuan nyo kaming manampalataya, maniwala sa iyong salita. Katulad ng babaeng balo, Panginoon, naniwala siya sa iyong pangako at siya'y hindi naubusan ng pagkain sa mga panahon na taggutom. Gusto namin ng isang buhay na pinagpala, Panginoon. Kaya turuan mo kami na mapagtagumpayan ng selfishness at matuto kami, Panginoon, na maging mapagbigay. Lord, we also want to remember in prayer, Panginoon, yung mga may kaarawan. Salamat po sa dagdag na taon sa kanilang mga buhay. Lord, we pray that you would continue to bless them. We grant po, Panginoon, ang desires ng kanilang puso, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. At nawa, lumalim pa silang patuloy sa kanilang pananampalataya sa iyo at magamit mo sa iyong kaharian, maging ang mga nagdidiwa ng kanilang anniversary ng kasal, Panginoon. We pray that you would continue to bless them, Panginoon. Mamagitan ka po sa kanila, tumatag ang kanilang pagsasama, Panginoon, at anumang pagsubok sa buhay ay mapagtiisin nilang magkasama, Panginoon, at nagtutulungan bilang mag-asawa. Lord, we pray for those who are sick. We always remember them in prayer. We thank you for those whom you have
healed, Panginoon. Salamat sapagkat nakaranas ang iba sa amin na kagalingan. Iba yung naghihintay pa, Panginoon. We pray, Father God, for your healing grace to be upon them, Panginoon. Kanina sa inabit po namin, dineclare po namin na kayo ay, ang pangalan mo ay healer because you are our Jehovah Jireh, our Jehovah Rapha, our healer, Panginoon. Ikaw ang nagpapagaling, ikaw ang may kapangyarihang magpagaling, Panginoon. Bagamat merong pinagkaloob kang karunungan sa mga manggagamot, Panginoon, mga doctors, sa medicines, Panginoon, and yet, without you, Panginoon, imposible para sa amin ang gumaling, Panginoon. So we depend totally in you, Father God, for your healing grace. Humingi kami ng kagalingan sa aming mga karamdaman, Panginoon, sa iyong biyaya. Igagawad mo sa amin ang kagalingan, Panginoon, sa aming mga karamdaman, and we receive it by faith in the name of our Lord Jesus Christ. We pray for our members who are in need, Panginoon. May kakulangan sa kanilang material na pangangailangan. May iba sa kanilang pamilya, Panginoon. Meron sa amin na isa lang ang nagtatrabaho at kulang pa ang sweldo, Panginoon. We pray for your provision, divine provision, Panginoon, para sa mga pangangailangan ng aming mga kapatiran. At nawa, mag-umapaw sa amin ang pag-ibig mo, ang pagpapalang material upang sa gayon magbahaginan kami, Panginoon, bilang tanda ng aming pag-ibig sa bawat isa. Ang bigayan, Panginoon, sapagkat ito ang kalooban niyo. Lord, we pray for those who are in business, Panginoon. We pray that you would grant wisdom, Panginoon, sa kanilang pagmamanage ng kanilang business. Patuloy po na dalangin namin na sila'y dagdagan mo ng kita, Panginoon. Bigyan mo ng maraming clients, Panginoon, at magsilbi sila ng mahusay, maayos sa kanilang mga kliyente, Panginoon. We pray for those who are employed, na sila ay bigyan mo ng karunungan, Panginoon, katalinuhan sa kanilang mga ginagawa, kasipagan, Panginoon, upang sa gayon, sa katuwirang nakikita ninyo sa kanila at nakikita ng iba sa kanila, sila ay ipopromote mo, Panginoon. At sa kanilang pagsagana, sabay na sasagana ang kanilang pamilya, sabay na sasagana ang iyong iglesia, sapagkat sila ay pinagpapala mo upang maging pagpapala din sa iba. Lord, we continue to pray for the feeling of your Holy Spirit. Sabi mo sa iyong salita, huwag kaming mapuno ng alak, bagkus kami ay mapuno ng banal na Espiritu. Kaya, Panginoon, dalangin po namin na punuin niyo po kami, Panginoon, ng inyong Santong Espiritu. Palakasin niyo po ang aming nanghihinang loob, Panginoon. Sa bawat kinakaharap namin, kakaharapin sa buong linggong ito, Panginoon, sa mga pagsubok at tukso na aming kakaharapin, kailangan ka namin upang magtagumpay. So, Lord, we pray for your feeling upon our lives. Fill us with your Holy Spirit. Strengthen us, O Holy Spirit. Continue to speak to us, to teach us, Lord, of your will, Panginoon. Patuloy mo kaming sawayin at gabayan sa lahat ng katotohanan, Panginoon, upang sa gayon mangyari ang magandang plano mo sa aming buhay. Turuan niyo kami na maging humble, na kami handang sumunod sa iyong mga saway at gabay po sa amin, Panginoon. Makinig kami sa inyo nang sa gayon patuloy kaming mabago mo, Panginoon, in Christ-likeness. At patuloy na kami rin ay mapagpala mo at maging pagpapala sa iba. Hayaan niyo sa inyong lingkod ay gawad sa bawat isang iyong mayamang bendisyon, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanya ang kapurihan, sa Kanya ang karangalan, sa iyo, Panginoon, ang kadakilaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon, at magpakilanman. And all of God's people say, God bless you.